Right now, we're gonna dive into the Word of God. We're actually in a series where we've been talking about wisdom. Kasi alam nyo, sa experience ko, ang dami kong mga maling desisyon sa buhay. I made a lot of bad decisions, destroyed a lot of relationships, diba? Away, sakitan, gano'n. And syempre marami na rin mga investment na nasayang, wrong risks, wrong decisions in life. And I believe all of us here need wisdom. Kaya nga, title po ng series po na ito is Shop Wise because we need to choose wise. Tutulungan tayo ng Holy Spirit ng ating Panginoon to choose wise. And we got our text in Proverbs 4, verses 5 to 7. It says here, get wisdom, get understanding. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all you're getting, get understanding. I want to title my message this afternoon, Hear Me Out. Pakisabi sa tabi mo, makinig ka daw. Makinig ka daw. Please hear me out. All right, so before we continue, can we just close our eyes again for a moment? Let's take a couple of seconds to welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. We need you in this place. We're yearning for you. We desire you today. Because we acknowledge and we know that everything that we're going to do here, everything that we're going to talk about without your Spirit is nothing. So may your Spirit give us life, encouragement, and strength for those who are weak and healing for those who are broken, O Lord. And may your word, God, change our hearts, renew our minds, and transform our lives. And Holy Spirit, I also pray, gamitin niyo po ako. Use me as I share your words, not about me. It's not about what I prepared, it's about your word. So let it be, God. May your word change us from the inside out. May we become more like you. May we be intimate with you, oh Lord. Do your thing. Ngayong hapon po na ito, we're excited for what you're about to do. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Minsan pa, palakpakan natin ng Panginoon. Recently, I watched a movie sa mga nakakalam. Ako, mahilig talaga ako sa movies. And sa Netflix, may nakita kasi akong isang movie doon. And yung title niya is Dog. Okay? Inisip ko nga, parang napaka-creative talaga ng title na to. No? Parang like, siguro nag-uusap yung production team, nag-uusap sila, ano kayong magandang story na, ano kung title ng movie natin, di ba? Iisip sila, kasi about to sa K9, gano'n, di ba? May joke sila sa K9 gusto yung malaman. Ba't daw K9 yung tawag? kasi pag K10 daw, pusa na yun. K10. K10, di ba? K10. Ay, so. Corny na yun eh. Dati na yun eh. Pero, seryoso kasi kayo eh. Okay? Anyway, siguro iniisip nila about sa police dog. Iniisip nila. Siguro may mga suggestion, di ba? The dog whisperer. Maganda sana yung gano'n, no? Di ba? Parang kakaiba, no? The army dog. Gano'n. Tapos may nagsuggest, alam ko na, sabi niya, title ng movie, Dog. Okay, yun na lang. Ganda. So anyway, yan po yung title ng movie, panoorin niyo. Maganda to, medyo emotional siya. Pero it's actually a movie about a canine, a police dog, na yung handler niya, yung owner niya, namatay sa gera. Okay, syempre, di ba? Lagi niyang kasama yan. Nag-investiga sila, naghahanap sila ng mga suspect, gano'n. And one day, yun nga, namatay po yung handler niya. And yung aso na to, na trauma, so nagkaroon po siya ng aggressive response sa tao. So, actually, yung aso na yan, pangalan niya Lulu. Parang yung katabi mo, de Lulu. Kala mo kayo na, gano'n. Kala mo gusto ka din, naging delusional ka lang. So, sorry. Sorry, sabi ng isa dito. Anyway, si Lulu, ano siya, naging aggressive siya talaga sa tao. Yung naging response niya, nakakagat siya, pagpapakainin mo siya. And then, there was a scene in the movie na napunta sila sa parang isang bahay na yung may-ari ng bahay parang dog whisperer. So, hinawakan niya yung aso, tapos kinausap niya, usap sila. Sabi niya, yung aso mo, kailangan niya lang ng love. Talaga, kailangan niya lang ng kama. Kasi alam niyo yung mga aso ngayon, medyo maarte na tama ba? Kanina may aso dito, yung aso nakadress. Buti pa yung aso. Buti pa yung aso. Sabi nga sa akin ni Pastor Bong kanina, alam mo, mas gwapo ka kung naka-coat ka. Meron akong nakitang aso naka-coat Sabi ko, hindi ako aso Anyway, kanina yung aso si Oreo, may bag pa. May bag yung aso.
One time, sasakay ako ng elevator sa S. Pumapasok, stroller, sikip na sikip. Akala ko may bata. Aso pala. Naka-stroller. Anyway, so yung si Lulu, sabi niya kailangan niya lang ng kama. And hindi niya po ito ma-communicate kasi syempre, paano Bray yung paano makipag-usap sa aso? Ayan, di ba? Sabi niya, ang tawag dito, exordium eh. Syempre yung aso, gaganon lang siya. Hindi siya maintindihan eh. It was trying to communicate, but the dog could not be understood. Tinatry niya lang, kailangan ko lang ng love. Pero hindi siya maintindihan. I don't know about you, pero natry niyo na ba yun, yung hindi kayo naiintindihan? Di ba? Kaya kayo nag-aaway kasi hindi mo ako maintindihan. Lagi mo na lang ako inaaway. Di ba? And most of us here, I believe this is all our story. There are parts in our life, there's a season in our life that we want to communicate, pero parang hindi tayo naririnig. We want to say something, pero parang wala tayong voice. Parang hindi tayo pinapakinggan. And sometimes that hurts, tama? Medyo masakit po yun. But did you know na si Lord, gusto niya rin magsalita sa'yo, gusto niya makiusap sa'yo, gusto niya i-guide ka, pero ito yung problema. Madalas hindi rin natin siya pinapakinggan. Tama ba? Si Lord, kapatid, marami po siyang gustong i-impart na wisdom sa'yo. Marami po siyang gusto i-communicate sa'yo na guidance, decisions, relationship na dapat ito yung gawin mo, or maybe investments na dapat po natin kunin. Pero kapatid, ito yung problema. Most of the time, hindi po tayo nakikinig sa ating Panginoon. Tama ba? Kaya pakisabi sa katabi mo, makinig ka kasi. Sabi nga sa kanya, hindi ka nakikinig eh. Tingnan nyo, ito pa nga lang, hindi ka nakikinig ngayon eh. No? So sana, kapatid, makinig po tayo. That's why I wanted to title my message, Hear Me Out. Because I believe that's God saying, hey, hear me out. I want something great for you. Pakinggan mo ako, anak. No? And we can see it in the Bible. Makikita po natin, hindi lang po tayo ang hindi nakinig. Meron din po mga man of God stories in the Bible na hindi po sila nakinig. Una na po si Cain. Kilala niyo si Cain? Ba, si Adam, si Eve, nagkaroon sila ng anak, si Cain at si Abel. Tapos sabi ng Lord, okay, mag-offer kayo mag-offer kayo ng mga lamb, mga offerings niyo para sa akin. So si Abel, ano pong in-offer niya? Yung mga first fruit. Yung mga firstborn, yun yung binigay kay Lord. Ito si Cain. Ano binigay niya? Yung tira-tira na lang. Anong ginawa niya? Kinain niya. Kinain niya yung... Seryoso kayo masyado. Promise, like, uwi na lang ba tayo, guys? So, kinain niya. Hindi siya nakinig, oh. So, ano pong ginawa niya? Yung naging consequence, pinalayas po siya. Also, very, very famous story, si Jonah. Ba? Si Jonah, sabi ng Lord sa kanya, punta ka ng Nineveh. Anong ginawa niya? Pumunta ng Tarshish. Tapos, tuloy, ano nangyari? Kinain siya ng whale, di ba? Imagine niyo kung gaano kahirap yun. Nandun ka sa loob ng whale for 3 days. Imagine niyo yung baho siguro nun. Sino na-try ditong madilaan ng aso? Diba? Gustong-gusto niyo, di ba? Pero ang baho kaya, ang baho ng inihan ng aso. Like, makikita niyo yung baho kaya. So imagine, si Jonah nasa whale, di ba? Ang dumi-dumi siguro doon. But he faced that kind of consequence because he did not listen to the Lord. And then of course, si Solomon. Ito na, utos sa kanya ng Lord. Destroy the Amalekites. Wala kang ititira, even yung king. Okay, even yung hari doon, patayin mo. Anong ginawa ni Solomon? Di nakinig. Tinira niya yung mga magaganda. No? Tapos yung king, si King Agag, ito na. Hindi niya pinatay. Naging tropa sila. No? So, ano po yung naging consequence? It cost him his kingship. Now, yun na nga, nakakalungkot kapatid, kung hindi na nakinig kay Lord, alam ko po may mga testimonies tayo, we could testify na yung time na alam mong si Lord na yun, hindi mo pa pinakinggan. Sinabi na nga ng Lord, wag mo na siyang balikan, binalikan mo pa eh. Tama kasi sinasaktan ka na, toxic ka na, bumalik ka pa eh. Si Lord na yun, tas di ka pa nakinig. Di ba, Tita Tere? Tita Tere. Tita Tere. Di ba? Pansinin nyo. Alam mo nang si Lord yun, alam mo nang mali, tinuloy mo pa. Promise. And what did we end up with? We ended up empty again and void, and we ended up hurt. So that's why in order for us to get wisdom, we need to hear God. We need to practice hearing God. Did you know na ang hearing God pala, we could practice it. Parang language yan eh. Alam niyo yung bata kanina, si Levi dito, nag-meeting po kami, ang ingay.
Ang ingay, sasalita. And then minsan tinuturuan namin siya. Dada. Tinuturuan ko siya, sabi ko sa kanya, Divay, gusto kitang turuan ng word. Sabi ko sa kanya, supercalifragilisticexpialidocious. Hindi niya kaya? Hindi niya kaya. Pero, di ba yung bata, tuturuan mo, no? Di yan marunong magsalita. Pero natututunan niya makipag-communicate. And I believe it's the same thing with the Lord. We can communicate with Him and we could practice hearing from God. Now, that's what we're going to talk about today. How do we practice hearing God? Paano ko ba matututunang makipag-communicate with the Lord? Recently, nag-uusap po kami ni Kuya Donnie and he was talking about the difference of prayer and devotion. So pagka prayer pala, it's you talking to God. Siyempre, you're asking God, you're telling all your concerns to Him, cast your cares upon Him. Yung difference ng devotion is God talking to you. Si Lord, yung chance niya na mangusap sa'yo, ito na yon. That's devotion. And you know, yung mga disciples, when they were with Jesus, they were asking Jesus, sabi nila, Lord, paano ba mag-pray? Okay, paano ba ma-practice yung hearing God? How do I practice hearing the Lord? And sinagot po natin, Panginoon, in Matthew 6, verse 6, ito po pag-uusapan po natin. So Jesus answered, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So dito palang makikita na po natin, tinuturuan tayo ng ating Panginoon for us to practice hearing from Him. So first line, sabi niya po doon, go into your room. How do we practice hearing from God? Number one, you need to set an appointment. Dapat, dalawa lang kayo ng Lord. O parang may narinig nga akong nakikipag-communicate kita aso. Sabi, joke lang. So, sabi ng first line ng Matthew 6, right? You need to go into your room. Anong ibig sabihin nito? Dapat dalawa lang kayo ni Lord. No? So, dapat may appointment. You need to set an appointment with God. Ngayon kapatid, ito yung natutunan ko. Dapat pinaplano mo eh. Sabi nila, there are two kinds of people. Yung isang tao, yung puro plano, yung nagpaplano, mahilig siya ng plano, di ba? Alam niyo yung kapatid ko, mahilig yun mag-Starbucks. Siyempre pag Christmas, di ba, may binibenta sila, yung planner, ay free yun, planner, di ba? So bibili yun ng marami, tapos may ipon niya, tapos ano yung gagawin niya? Hindi niya gagamitin yung planner. Yun, nakastock. Galing. But there are two kinds of people, planned people and then spontaneous people. Ito yung spontaneous, yung mga happy-go-lucky na lang. Kung ano na lang mangyari, yun na lang. No? So imagine niyo, tanongin niyo kayo katabi niyo saglit, ano ka doon? Sabi nga sa kanya, ano ka doon? Planado ka ba or trip-trip ka lang? So, what I learned, when it comes to God, we need to plan it. Kasi dito na ipapakita yung value natin sa Panginoon. Dito natin mapapakita na pinaprioritize natin ang Lord. Lord, ito oras mo lang to. And God wants that. I recently read a quote. It's a business quote. Sabi niya po dito, if you fail to plan, you're planning to fail. Pagka hindi ka nagplano, you're planning to fail. So it's the same thing with our appointment with the Lord. Pagka hindi mo pinlano, pagka hindi ka nag-set ng oras, okay? You're planning to fail. Ano mangyayari dyan? Puro ka na rason. Hindi, kung ano na lang yung free time ko kay Lord, yun na lang. Eh yun na nga eh. Ewan ko ba, pagka Pinoy kasi marason eh. Tama ba? Meron ako nakausap, ba't di ka nag-church? Umuulan eh. Oy, tinanong ko ulit, ba't di ka nag-church? Maaraw kasi ang init. Ang daming rason talaga. Tapos syempre, tatanungin mo sa devotion. O kamusta yung devotion mo? Akala ko gabi ka. Eh, pagod na kasi ako eh. Daming rason. O, sige, morning na lang. Morning, inaantok pa kasi ako eh. O di lunch na lang. Lunch na lang. Nasa work kasi ako, nasa school ako, busy. Ganun talaga. Mawawalan tayo ng oras para kay Lord if we don't plan it. So, when it comes to God, sana kapatid, pinaplano natin. And, listen to this, dapat hindi rin drawing lang. Okay? Dapat pagkapinlano, ginagawa. Tama ba? Kaya pa sabi sa katabi mo, wag mo akong saktan. Sabi mo sa kanya, wag mo akong saktan sa mga pangako mo. Okay. Sabi sa Bible, ito, pinag-uusapan lang namin ito kanina. It says in the Bible, let your yes be yes and your no be no. Oh, kung nag-yes ka, yes dapat. Kung no ka, ito pa rin mo. Tama? Tama. I want to show you a picture. Gusto ko i-identify niyo kung ano to. Ano to? Okay, ano to, ha? Ano yan?
Floor plan, bahay, narinig ko. Hindi, alam niyo kung ano yan? Drawing. Parang yung mga plano nyo ng mga kaibigan nyo, puro drawing lang. Alam niyo, recently may nakita ako, magtutropa sila, nasa beach sila, kaso puti na yung mga buhok eh. Tapos ang bagal na nila, gagana. Tapos sabi nung caption, sa wakas natuloy yung plano natin. kasi nga, yung mga plano natin, most of the time, drawing lang. Tama? Puro hindi nasusunod. Ito na nga, ang Lord nasasaktan pag gano'n eh. Pag pinlano mo na, you already set an appointment, tapos hindi mo tinuloy. Ito na, sino nandito nung last Wednesday? Wednesday, nakita ko sila. Last Wednesday, in-announce ko po na mag-gym na po kami. Amen. Yes. Pero ito January pa to eh. Na plano eh. So August na ngayon eh. Ito na. Inaalam na namin kung saan kami. Tapos inaalam na namin yung kung magkano. Isa na nagbo-back out talaga. Akala ko matutuloy na tayo. Okay? Yun na nga, sana pag-pray nyo kami. Sana matuloy namin to. Okay, sana matuloy po namin tong, di ba, Adam? No? Isa-isa na nagba-back out eh. Sana pag-pray nyo kami. Sana matuloy. Sana hindi to drawing lang. Kasi alam nyo, ito yung masakit eh. Once we set an appointment with God, si Lord nag-aantay na eh. Parang ganito. Pinakita ko to nung Wednesday. Parang ganito. Si Lord ganyan na eh. Pag sinabi mo 10 p.m., 9:59, nandun na si Lord. Nag-aantay na siya. Umorder na rin siya ng agkape. alam niyo order ni Jesus? Tubig lang. Kasi ginagawa niyang wine eh. Hindi niyo alam yun. Tapos pag boring siya, alam niyo ginagawa niya sa tubig, hinahati niya. Galing hindi niyo alam yun eh. Anyway, pagka nag-set na tayo ng appointment kasi, si Lord nag-aantay na. Yun na nga, ang sakit naman. Kasi si Lord, God wants to be with you. In fact, there's a quote that I read, says here, He wants your presence more than we want His. Kasi tayo, gusto natin presensya ng Lord. Lord, come down. We need your healing. We need your spirit. Fill us up, overflow. Yun yung lagi pinagpipray. Pero hindi nyo ba alam na si Lord, mas gusto niya pala yung presensya mo kaysa mas gusto mo yung presensya niya. Let me prove it to you. Jesus died on the cross. For what? Para ma-reconcile yung relationship natin kay Lord. Para makasama natin ang Panginoon in heaven. So He did everything para makasama ka lang. That's how He wants to be with you. Kaya sana, pag nag-set po tayo ng appointment, sana tinutuloy po natin. Amen po ba? Amen ba? Okay, sana hindi tayo drawing lang. Sana hindi tayo maboka. Kilala ko maboka eh. Oo lang ng oo. Pero pagka nandun na, wala na. Hindi mo na ma-reach. Papatayan ka pa ng call. Meron yung one time, kinikwento sa akin, tatakbo daw sana sila ng morning. Tinatawagan na siya, saan ka na? Pinapatayan. Tapos anong ginawa niya? Pinatay yung internet para hindi matawagan. Galing eh. Galing. Si Lord, okay, inaantay niya na tayo. And ito yung misconception. Most of the time kasi nung bata ako, naturo sa amin to. Or I've seen this with other people na pagka-devotion o kay appointment with God, akala ko noon, dapat morning lang. Ayun, mga 5 a.m., gano'n. Tapos pagka hindi morning yung prayer mo, hindi ka na banal eh. Parang gano'n, parang makasalanan ka ng sobra. Ba't di ka nag-pray kanina morning? So, what I realized and what I learned is hindi importante kung anong oras eh. Ang importante may oras. Bigla ka lang naisip yun eh. Nakikinig ba kayo? Hear me out. Okay? Hindi importante kung anong oras. Ang importante may oras tayo sa ating Panginoon. Anytime would do as long as it's time with Him. And a man of God, his name is Moses in Exodus. So sa Exodus, di ba? Si Moses, he led the Israelites, a generation, a nation, in the wilderness, out of Egypt, in the wilderness to the promised land. Pero kapatid, alam niyo po ba kung ano yung sekreto ni Moses? He had what we call a coming in and a going out. Sabi nga sa Deuteronomy 28 verse 6, Blessed shall you be when you come in,
and blessed you shall be when you go out. So anong ibig sabihin nito? Yung coming in, yun pala yung go into your room. Yung pala yung appointment. And then you're coming out, yun yung sinishare mo sa iba. Kasi kung babalik tayo, nakalimutan ko na to. Pero sabi sa Matthew 6:6, yung verse po natin, look at this, the Father who sees in secret will reward you openly. So yun pala yun, kapatid. So in order for us to hear God, we need to set an appointment with Him. So kung pupunta po tayo sa second line po ng verse, sabi niya po dito, when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. So the second thing that we need to do is to pray and worship. Very practical. Ano? Paano ko ba mapapractice itong devotion na sinasabi ni Kuya Moses? Set an appointment. Number 2, pray and worship. But there's a specific line, sabi niya po doon, pray to the Father. Now, what does the God the Father seek from us? Ano ba yung gusto kasi ng ating Panginoon sa atin? Okay? So there's a verse in John 4:23, the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. And ito yung line. For the Father is seeking such to worship Him. So anong ibig sabihin nito? I would often share this to the worship team. Na kapatid, how can God, who has all things, how can God, the creator of everything, look for something? Sino dito na try mawalan ng remote sa TV? Yung remote ng TV. Na-try niyo na? Di ba? Tinatago lang yun ng kapatid mo. Nilaloko ka lang. Pero anong gagawin niyo? Di ba? Pagka dito nga lang, pagka nawala kami ng remote ng aircon dito, grabe. Di ba? Parang grabe ka na maghanap. You're really gonna do everything to look for this. Now, ini-imagine ko si Lord, kung siya nawalan siguro ng remote, pwede naman siya gumawa na lang ng remote eh. Di ba? One click, one word, He can create a remote. But listen to this, He has everything and He can do anything. Pero parang may kulang because He's seeking such to worship Him. Now, ito yung misconception. Ito yung misconception po natin. Niisip kasi natin, I'm gonna worship God sa church lang eh. You know, pagka Sunday lang, doon lang ako makakapag-worship kay Lord. Diba? Pagka nasa church lang, pagka marami lang tao. Pero kapatid, hindi po yun yung sinasabi ng ating Panginoon because you could worship Him in spirit and in truth. So just recently, yung mga youth empowered nights po namin, yung cafe po natin, yung Agcafe, ano niyo pong ginawa namin dyan? Yung living room, ginawa naming life room. Lalim, no? Tingnan nyo, diba? Hanapin nyo na lang yung mukha nyo dyan. Pansinin nyo, tingnan nyo. And then may pinost pa kaming caption, sabi niya po doon, you offer something more than coffee. Galing. Parang di ka na-amaze talaga. Like, uwi na ba tayo? Wait nga, kurutin mo yung katabi mo saglit. Kurutin mo nga siya. Sabi niya sa kanya, gising ka nga, parang inantok ka na eh. So you know what we did? You know what we did sa cafe po na to? We turned it into a worship place. Kasi actually, yung context po ng John 4, ang context po nito was Jesus met the Samaritan woman at the well. So nakita sila doon. Di ba itong Samaritan woman na to, may 5 asawa. Tapos yung kinakasama niya ngayon, hindi niya pa daw asawa. So she was never really filled. And then Jesus met her there. And then ito sabi ng babae. Sabi niya sa kanya, Jesus, kami nga, okay? Hindi nga kami makapag-worship eh. Paano ako ma-feel? Hindi nga ako makapag-worship. Let's read John 4:19-21. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Kasi alam niya eh. Alam mo yung asawa eh. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. So sinasabi niya, para yung worship place, para sa mga Jew yan eh. Para sa mga Hebrew yan, hindi para sa amin yan. At sinagot siya na ating Panginoon, you could worship in spirit and in truth. So what does that mean? Dami kong sinabi, no? You can worship anywhere. Yun lang yun. You can worship wherever you are. Siguro pagka nasa cafe ka, huwag mo na siguro itaas yung kamay mo. Kasi baka akala nila weirdo ka. Akala nila nagtitake kang order. What's your order po? Ay, hindi nag-worship na ako. But you can worship anywhere. Meron po akong kilala ang appointment niya with the Lord sa McDonald's. Ang ganda. O diba? Kadate niya si Lord lang. And then, yun na nga. Kaya hindi rin kailangan may music eh. Kaya hindi kailangan marunong ka sa instrument eh. Alam niyo ako minsan mag-worship ako sa YouTube lang.
kikinig ako gano'n. Tapos may one time, iyak na ako. Sa'yo lang, buwan. Tapos biglang may magsasalita, nothing beats a jet to Holly. Biglang may ads. Kasi hindi ako naka-premium. Iyak ka na eh. Yung luha mo bumalik eh. Pero ang point ko kapatid, wherever we are, we can worship the Lord and we can pray to Him directly. We can go to God directly. Kasi alam niyo, minsan may misconceptions po tayo na meron akong narinig na story noon. Bakit ka pupunta ng church? Magpipray ako. Then na-realize ko, no, ang akala niya, makakapag-pray lang siya sa church lang. No, we can talk to God anywhere. Amen? We can talk to God anywhere while we're walking, nasa session road ka, gano'n, nasa school ka, nasa work ka, you can talk to Him and you can worship God anywhere. So what we should do in our devotion, in our appointment with God, we pray, we clear our mind. Okay? And ito na nga, minsan baka may tanong sa atin, Kuya Moses, minsan wala na ako ma-pray eh. Kasi syempre, pag pipray natin yung magulang natin, yung lolo natin, yung kapatid natin, tapos kinabukasan, syempre, tapos ang dami mo nang maalala, syempre, ay, oo nga, yung teacher ko pala. Ay, oo nga, yung kaibigan ko pala, yung best friend. Tapos hindi na natatapos, tapos kinabukasan, wala ka na ulit mapag-pray, tapos ganun ulit. So, yun na nga, when you don't have the words to say, alam niyo minsan ginagawa ko, I just talk to God. Nagkikwento lang ako. I don't ask from God. Hindi ako mag-pray na hihingi ako kay Lord ng blessing. You know what I do sometimes? I just talk to God. Kinikwento ko lang, kanina Lord, ang sarap ng horchata. Sana Lord, dumagdag ba? Parang gano'n. Like, I just talk to Him. Ewan ko nga, kayo nga, makwento kayo, maboka nga kayo eh. Hindi kwento niyo yung lahat kay Lord. Imbis na sa katabi mo chinichismis, no? Chismis mo na lang kay Lord. Tama? Sabi nga sa katabi mo, magbago ka na. Huwag na yung puro chismis dito. Ano lang nagchichismis dito, bawal yun dito. Chismis mo na lang kay Lord. Tama? Alright? So we pray, we talk to God, kinikwento ko lahat sa Kanya. I just clear my thoughts, every burden, binibigay ko sa ating Panginoon. And then, there's a story in the Bible, his name is David. So, kilala niyo si David. He was a shepherd boy. Pero actually, minsan kasi nakikilala natin si David kay Goliath lang eh. Minsan nakikilala natin si David, he was a king of Israel. He was a man of God. Pero minsan nakakalimutan po natin that he was a worshiper from a very young age. Yung Book of Psalms means songs. Siya po nagsulat niya, most of it. Nagsusulat siya ng mga kanta para sa ating Panginoon. By the way, yung kinanta natin kanina, original song yun ng church natin. Palakpan naman natin si Lord. Nagyayabang ako eh. Yung ikaw lang pala, kanta natin yan. So, yan. Konting yabang lang. Joke lang. Maganda kinakanta po natin sa church. But anyway, so si David, he wrote that song, but he was already a worshiper. Hindi po nung nasa taas na siya eh. Even at his lowest moment, when he was a shepherd boy, utusan lang siya, tagalaga ng tupa. Actually, feeling ko, siya yung nag-imbento ng minions eh. Yung bakit? Ba. Sabi niya sa tuba, ba. Okay, anyway. Tama na nga. Hindi na akong joke kasi di kita tumatawa. He was a worshiper at a very young age. So bata pa lang siya, everywhere he was, he would worship the Lord. So sana ganun po yung gawin po natin in order for us to practice hearing from God. And lastly, church, ano bang kailangan natin gawin? Be still and listen. Ito na yung pinaka-importante sa lahat. Be still and listen. It says in Psalms 46 verse 10, be still and know. Oof. Be still and then you will know. Last Thursday, syempre nag-workout na ako. Nagtatakbo ako, di ba? Medyo lumalaki ulit ako eh. Pero binabawi ko. So last Thursday, nagtakbo ako. Sabi ko, exercise na ako. Syempre, focus ako. May music pa ako eh. No? Syempre, iniisip ko yung abs ko eh. Kakaroon ako ng abs. Siyempre, iniisip ko eh. And then, out of nowhere, okay, may bigla palang pumasok sa bahay namin. Si Brian. Kasi ginamit yung sasakyan po namin. Tapos binabalik niya na pala, pumasok siya sa bahay. Tapos tinatawag niya na pala ako, kay Moses. Ganun. Sumisigaw pa daw siya. Siyempre ako, focus ako eh. Focus ako. Takbo lang ako. Tapos lakas-lakas sa music ko.
Then nagulat na ako, out of nowhere may kumalabit sa akin. Akala ko multo eh. Gulat ako eh. Si Brian. And what's my point there? Kapatid, hindi ko naririnig yung boses niya, hindi ko naririnig yung sigaw niya. Why? Because I was listening to a different voice. I was listening to music. Now, most of the time, kaya hindi natin naririnig ang Lord kasi kung sino-sino lang din pinapakinggan natin eh. Tama ba? No? Kung sino-sino, we're listening to culture, what culture says. We're listening to what influencers would say na hindi naman according to the Word of God. Ito na, saan tayo madalas nakikinig dito? Sa Facebook, sa X, sa TikTok, sa Instagram, lahat yan. Diyan tayo nakikinig. Meron ako narinig. Sabi niya, hindi na importante yung diploma, diskarte lang. Sabi ko, grabe Buhay. Sayang naman yung pinag-iraran ko, di ba? Ito na, ito lang yung problema ko eh. Paano kung nagka-brain tumor ka? No? Paano kung nagka-brain tumor ka, tapos yung mag-o-opera sa'yo, sabihin, walang diploma eh. Operahan ka, linoksan. Diskartehan na lang natin to. Hindi ko lang gagawin. Niniskartehan nyo na lang. Eh, paano nga naman, di ba? So, it's very important na kung sana hindi kung kani-kanino lang tayo nakikinig. Amen po ba daw? Let's listen to our leaders. You know, si Moses, babalik tayo sa story niya, sa Exodus. Hindi po siya pumunta kung kani-kanino lang. Pumunta siya sa father-in-law niya, someone higher than him, to seek for advice. Amen po ba doon? So, church, in order for us to listen to the Word of God, let's be still. We need a time where we could pause and then dito po natin maririnig ng ating Panginoon. Amen po ba? You know, sa social media, very toxic kasi. Anong naririnig po natin? Imbis na sa social media tayo makinig, let's listen to the Word of God. You know, a very practical way para ma-practice natin listening sa Word ng Lord is yung soap method. Alam niyo yung soap method? Kaya Moses, may nagtanong, ano yun, maliligo kami? Soap eh. Okay. So, ano ibig sabihin ng soap? So, in our listening, you need scripture. Okay, so kailan may scripture ka. Meron na po mga Bible app ngayon na one verse lang, nandun na sa YouVersion. You need the scripture. Okay? May kailan magbasa ka, kahit one verse lang. Okay? And then, ito na yung pinaka-importante for me. Yung O. What is O? Observation. So itong part mo na to, you put yourself in the text. You put yourself in the verse. Ano bang nangyayari during this time? So imagine niyo, no, nabasa niyo yung Exodus, nag-exit sila sa Egypt and then dinivide yung sea. Imagine niyo, naglalakad kayo sa Red Sea, tapos nakikita niyo yung tubig, oh. May pirada, ganun. May pagong, di ba? Parang Ocean Park, may pating. Di ba? Imagine niyo, just observe. And then ano ba yung feeling during that time? Mainit. No, it's very lonely. Imagine niyo si Job siguro, di ba? Nasira lahat. Kung ako siguro yung ano mangyayari, ano ma-feel ko. That's observation. And minsan, you know, when I'm studying the Word of God, I would often do this. And dito ako nagkakaroon ng revelation from the Lord. Kasi nagkakaroon ako ng different perspective. Nilalagay ko yung sarili ko sa text. Amen. So observation and then application. Most of the time kasi dito na tayo agad eh. Ano yung natutunan mo sa text? Ano yung natutunan mo sa verse? Tapos mag-aaral ka ng ibang version and everything. So, nawawala kapatid yung essence of, you know, yung feeling mo at that moment. Okay? And then application and then you do what? You pray. Pray for what you've learned. And ito pa, okay? Maaring hindi po ito sapat eh. Alam nyo, itong text po natin in Proverbs 4, pinag-uusapan po natin, there are 31 chapters. Okay, yung book of Proverbs. 31 chapters. Sino ditong na-try na maging top 1 sa klase? Na-try nyo na ba? Amen. Talaga. Walang top 1 dito, no? Buti na lang. Mga top 1 yun, iinis ako eh. Hindi, nung high school kasi ako, mga pabibo yung mga yan eh. Hindi, wala dito sa COG yun. Mababait kayo eh. Noon. Wala noon. Nainis ako kasi ang tatalino nila. Eh ako noon hindi ako matalino. Diskarte lang. so noon, hindi ako, di ba, kanya-kanyang diskarte. May exam pala, kanya-kanyang gawaan ng kodigo. Hindi, binago na ako ng Lord. Binago na ako. Hindi, Bible kasi, di ba? Tingnan nyo. Kung mababasa nyo yung Tagalog version, si Moses, nagkaroon ng kodigo, yung 10 Commandments, sinulat niya sa tablet. Tama na nga. Proverbs, listen to this, has 31 chapters. What does that mean? Kahit hindi pala tayo matalino,
Okay? See, Proverbs, the book of wisdom. Kahit wala pala tayong experience, kahit wala palang nag-training sa atin, pwede pala tayo magkaroon ng wisdom one day at a time. Ibig sabihin, kung 31 chapters, there's a chapter of wisdom for you every day. Amen? Hindi nyo alam yun eh. Basahin nyo lang. Amen? Let's be still and listen. Now, this is where we can hear God. And what's amazing about this, God hears us. Amen. Now, let me end with this. This is a story of, I want to share a story about hearing from God. So, while I'm having my devotion, kasi ako po, madalas po akong hindi ako mahilig talaga magbasa. I'm just trying to do it. I'm forcing it. But most of the time, I would listen. Okay, parang audio guy ako. So, one time, I'm having a devotion and God spoke to me about the kids ministry. Kids ministry po natin dito sa church kasi syempre, napaka-importante ng mga bata. Amen? Mahal natin ang mga bata kahit matitigas ulo nila. Tama? Tama. So, God instilled in me, and of course, syempre, bumabalik yung mga verses, train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Binakita ng Lord sa akin yung importance ng bata. And yun na nga. Ang maganda doon, kapatid, pagka yung bata nandito, yung magulang nandyan na rin. Tama? Tama, di ba? Alam niyo, wala pa po akong nakita dito, toddler, pumasok dito sa church. First time. Wala pang ganun, di ba? Like, pero kasi nakikita ko sa TikTok yung AI, yung in-interview yung newborn baby. Nakita niyo yun? Di ba? Kamusta maging bata? Sabi ko na. Yun, iyak ako ng iyak. Ang hirap eh. Sabi niya. May iyak ako, binibigyan ako pagkain. Makati lang naman likod ko. Sabi niya gano'n. Funny. Like, anyway, panoorin nyo na lang. Pero kapatid, di ba, pagka nandyan yung bata, nandyan agad yung magulang eh. Right? So God showed me the value. So God started to speak to me about that. And God was trying to instill in me the burden for the kids ministry. So yung kids ministry kasi natin, when we opened up yung Agkape, anong nangyari? Nagsiksikan na lang po sila dito sa Agkape, nakakaawa. You know, isiniset up, ginagalaw, tas ang sikip, di ba? Tas ang ingay pa ng mga barista, ang ingay ng vacuum, vacuum, di ba? So, I started to have this burden for the kids ministry. Pero alam niyo po, si Lord talagang nakikinig eh. He hears us. He hears us out. So, itong title na to, hindi lang pala si Lord yung nagsasabi, hear me out, but also God hears us out. Then we prayed for it, leadership, I opened it up, pinag-pray po namin to, brainstorming. And then there was an opening of a place kasi pipray kami, Lord, sana may lugar na yung mga kids. Saan nga ba sila natin lalagay, di ba? Di ba? Lagyan natin sa basket. Para di maingay. Isako natin sila. We were praying for a place. And then suddenly akala namin wala na bakante dito sa baba, sa third floor. There was an opening. May isa pong kwarto po dyan. Yan, pakita po natin. Kung mababa po kayo dyan, pag-pray nyo rin. Pagka punta po namin dyan, it was open, it was available. It was small, but it's a good start. So we started praying for it. Lord, ikaw ang bahala, And did you know, out of nowhere, someone approached me, a couple approached me. Sabi nila, ano ba kailangan nyo? Ano ba kailangan ng church? Sabi ko, pera. But above that, sabi ko, more than that, wala pang ministry for kids. Hindi pa siya masyado na-improve. Hindi pa super excellence. Okay? So we need a place for kids para ma-improve namin. And I believe he prayed for it. And then a Saturday, he came here then. Sabi niya, tingnan nga natin yung lugar na yan. So tinignan po namin to. We showed it. And sabi niya, okay, kung gusto niyo to, ako nang bahala dito. And praise the Lord, he paid for it. Nakausap na po namin yung building and approved na po. We're gonna do contract signing this week. And praise the Lord. Sabi niya, magkano ba to? Sige na, ito na lang. Sige na, bayaran na natin. And praise the Lord, yun na may lugar na po tayo para sa mga kids po natin. Amen. Sige, mas malakas na palakpak kay Lord. And so that's why, since may room na, baka naman may teachers po dito, di ba? Tutulong sa kids, di ba? Baka naman. Si Lord na yun. Kinakausap ka. Ikaw yun. Kanina kasi dito, kaya ako kinikwento to kasi kanina lang may kindergarten teacher. Galing. Really, God is,
connecting us to people. Baka naman, nandito. Baka sabi sa katabi mo, baka ikaw na yun. Sabi sa kanya. We're inviting, part of our worship revamp, we're also looking for teachers for kids. Magsimula assistants, taking care. Kasi third floor po yun, so there's gonna be a lot of work. But if God is calling you, please support this. But our point today is that this is an encouragement for everyone. Okay? As we end this message, as we hear from God, He hears from us. Naririnig niya, nakikita niya. Alam niya yung pinagdadaanan mo. And how can a father see your heart tapos wala siyang gagawin? So as we listen to Him, God hears our prayers.